Si Sol at ang Haring Araw. Kwento ni Carla sa Among. Guhit ni J.J. Duran. Matindi ang sikat ni Haring Araw ngayong tag-init. Tila 1,000 bumbilyang sabay-sabay sinindihan. Ang mga kapitbahay, usapan kung gaano siya katindi. Napakainit. Tayo na't bumili ng halo-halo at sa malamig. Pati sa balita sa telebisyon, bidang-bida siya. Matindi ang init ni Haring Araw. Aabot ng 40 degree. Maging sa radyo, paulit-ulit ang anunsyo. Mag-ingat mga kababayan. Ang sikat ni Haring Araw talagang di mapigilan. Sa bahay, kaliwat kanan ang paalala ni Tia Luning. Bawal mo na maglaro sa labas, Sol. Baka ikaw ay mangitim. Huwag kang magpapawis, Sol. Baka ikaw ay ubuhin. Itali mo ang buhok mo, Sol. O paiksiin kaya natin. Sa paaralan, may anunsyo din si teacher tungkol kay Haring Araw. Hindi muna tayo pwedeng maglaro sa labas mula alas 9 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Delikado sa balat ang ultraviolet rays na galing sa araw. Dagdag ni teacher, Kung hindi may iwasan lumabas, may pwede tayong gawin. Gumamit ng sombrero, payong, o salamin sa mata. Magsuot ng kamiseta na mahaba ang manggas. Kung meron, magpahid ng proteksyon sa balat o sunscreen. hindi ko pa rin lubusang maintindihan bakit delikado ang nakamamanghang sikat ni Haring Araw. Tinapat ko ang braso ko sa kapirasong sinag ng araw at hindi nagtagal. Aray! Talagang masakit sa balat. Pati mata ko'y nasilaw sa pagtitig sa kalsada, kaya ipinikit ko muna. Uminom ako ng malamig na tubig dahil natuyo ang lalamunan ko sa sobrang init. Mabuti't may ventilador na malakas ang ihip. Tumapat ako't nagpalamig. Natutuwa ako sa tuwing nariyan si Haring Araw. Masayang maglaro at maghabulan kasama ang mga kaibigan. Pero dahil tag-init, sandali lang ako pwede makipaglaro sa labas. Sa hapon na lamang kapag malapit na siyang magpaalam. Tapos na ang klase at sinundo na ako ni Tia Luning. Sol! May naghihintay na merienda sa'yo pag-uwi. Hawak ang aking payong. Mabilis ako naglakad. Sorbetes na lasang mangga pala ang naghihintay na sorpresa.